Maraming kabataang lalaki ang tinatrato ang pagkakaroon ng girlfriend na parang ito na ang pinakamahalagang misyon sa buhay. Pagkagising pa lang, babae na agad ang nasa isip. Doon nila ibinabase ang tingin nila sa sarili. Kapag gusto sila ng isang babae, pakiramdam nila may halaga sila. Pero kapag hindi sila pinansin, pakiramdam nila wala silang kwenta. Sa totoo lang, napakapangit na paraan yon para mabuhay. Dahil hinahayaan mong ibang tao ang magdikta ng halaga mo. At ang mas nakakagulat, karamihan sa mga gumagawa nito ay masyado pang bata para maintindihan kung ano ba talaga ang hinahabol nila. Maraming mga lalaki ang akala nila pag-ibig ang hinahanap nila. Pero ang totoo, naghahanap lang sila ng takas. Takas sa kalungkutan, takas sa pagkabagot, takas sa insecurity, takas sa pakiramdam na nahuhuli sila sa buhay. Iniisip nila na kapag nagkaroon sila ng relasyon, mapupuno ang kakulangan na matagal nang nasa loob nila. Pero hindi yun ang mangyayari. Yun mismo ang punto ng video na ito. Hindi ka sasaya dahil lang may relasyon ka kung mahina na ang pundasyon ng buhay mo. Pansamantala ka lang nitong ililihis sa tunay na problema. Kaya kapag nawala ang saya sa umpisa, babalik din ang parehong pakiramdam na pilit mong tinatakasan. Kaya maraming kabataang lalaki ang sobrang nahuhumaling sa mga babae. May ilan na halos habulin ang pagkakaroon ng girlfriend na parang siya ang magliligtas sa buhay nila. Samantalang ang iba naman ay kakausap ng napakaraming babae dahil iniisip nilang kapag mas marami ang may gusto sa kanila, mas mahalaga silang tao. Pero hindi yun totoo. Ibig sabihin lang yan, nakatayo ang ego nila sa atensyon ng ibang tao. At ang atensyon ay isa sa pinakamahinang pundasyon na pwede mong sandalan sa buong buhay mo. May isang tanong na mas maraming lalaki ang dapat pag-isipan. Ano ba talaga ang naidaragdag ng isang relasyon sa buhay mo sa edad na yon? Kung teenager ka pa o nasa magang 20s, binubuo mo pa lang ang sarili mo. Hinahanap mo pa kung saan ka magaling. Gumagawa ka pa lang ng direksyon para sa kinabukasan mo. Sa totoo lang, ano ba ang maidadagdag ng girlfriend sa sitwasyon mo? Karamihan hindi man lang tinatanong yan. Ang iniisip lang nila ay kung ano ang makukuha nila. Pagmamahal, lambing, validation. Pakiramdam na may taong may gusto sa kanila, pero halos walang nag-iisip kung ano ang kapalit ng lahat ng yon. May kapalit ang isang relasyon, oras, focus, enerhiya, pera, at momentum. Lahat ng iyon unti-unting napupunta sa ibang direksyon. Magsisimula ka na sanang gawin ang importante para sa sarili mo, pero gusto niyang lumabas kayo. Handa ka na sanang tutukan ng trabaho mo, pero may panibagong problema na naman. Plano mo sanang gugulin ang buong gabi sa negosyo mo o sa pag-aaral ng bagong skill, pero nauuwi ka sa pagte-text, pagtawag, pagpapaliwanag, pagpapakalma, pakikipagkita, at pag-aasikaso ng mga emosyon na walang naitutulong sa kinabukasan mo. Bago may ma-offend, hindi ko sinasabing walang silbi ang mga babae. Ang sinasabi ko lang, kadalasan mali ang timing ng mga teenage relationship. Magkaibang bagay yon. Kapag mas mature ka na at may nakilala kang seryosong babae na naiintindihan ang direksyon mo at sinusuportahan ang mga pangarap mo, malaking bagay yon dahil pwede ka pa niyang mas patatagin bilang lalaki. Pero ang isang random na girlfriend nung high school na gusto ang halos lahat ng oras at atensyon mo ay hindi automatikong magpapaganda ng buhay mo. Sa karamihan ng pagkakataon, isa lang siyang dagdag na bagay na nakikipag-agawan sa kinabukasan na sinusubukan mong buuin. Kaya naniniwala talaga ako na maraming kabataang lalaki ang nasasayang ang pinakamagagandang taon ng buhay nila sa paghabol sa mga relasyong hindi rin naman magtatagal. Ilang beses ko na itong nakita. May mga lalaking dating disiplinado, araw-araw nag-eehersisyo, may pinagkakaabalahan at may malinaw na direksyon. Pero nang magkaroon ng girlfriend, bigla silang nagbago. Humina ang disiplina nila, nawala ang talas nila, mas naging kampante sila, unti-unting umikot ang buong buhay nila sa iisang tao. At kapag natapos ang relasyong yon, nakadalasan naman talagang nangyayari sa murang edad. Ang natitira sa kanila ay mas kaunting progreso at mas mabigat na emosyon. Kung iisipin mo, napakapangit na kapalit na yon. Sa totoo lang, naranasan ko rin yan. May panahon na may lagi akong kausap na babae. At habang tumatagal, napapansin kong lalo lang itong nakakagulo sa ginagawa ko. Hindi dahil masama siyang tao o dahil may galit ako sa mga babae, hindi yon ang punto. Ang problema, palagi akong nailalayo sa mga bagay na mas mahalaga. Nasa harap ako ng computer at nagtatrabaho para may kita o nag-aaral ng ibang online skill na makakatulong sa kinabukasan ko. Pero nagtatampo siya dahil kulang daw ang oras na ibinibigay ko. Mas gusto niya ng atensyon, mas maraming chat, mas maraming tawag, mas maraming patunay na mahalaga siya sa akin. Dumating sa punto na naisip ko, wala naman talagang naidadagdag ang sitwasyong ito sa buhay ko. Ang nangyayari lang, inuubos nito ang oras ko. At ang mas napagtanto ko, hindi sapat ang emosyon o pagmamahal na nakukuha ko para isakripisyo ang mga bagay na mas importante sa kinabukasan ko. Doon ko naintindihan ang isang mahalagang bagay. Maraming kabataang lalaki ang gusto ng girlfriend hindi dahil yon ang tamang desisyon,
Gusto nila nito dahil lahat ng nasa paligid nila ay parang sinasabing panalo ka kapag may girlfriend ka. Nagiging simbolo ito ng status. Parang paligsahan kung sino ang mas astig o mas maraming babaeng may gusto. Yan ang paulit-ulit mong nakikita. Yan ang pinag-uusapan ng mga kaibigan mo. Yan ang itinutulak ng social media. Yan ang ipinapakita ng maraming kanta. Pinapaniwala ka nilang mas maraming atensyon mula sa babae ay mas mataas ang halaga mo bilang lalaki. Pero hindi yon totoo. Ang tunay na halaga ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng babaeng nagme-message sa kanya. Nasusukat ito sa klase ng taong unti-unti niyang nagiging, sa disiplina niya, sa direksyon niya, sa pagpipigil niya sa sarili, at sa kakayahan niyang bumuo ng isang totoong kinabukasan. Iyan ang mga bagay na talagang may halaga. Maraming kabataang lalaki ang nagsasayang ng maraming taon ng buhay nila dahil natatakot silang harapin ang kalungkutan. Yun talaga ang ugat ng problema. Malungkot sila kaya naghahanap sila ng relasyon. Insecure sila kaya naghahanap sila ng approval mula sa mga babae. Naiinip sila kaya ginagawang proyekto ang romance. Dahil hindi nila inaayos ang sarili nila bago pumasok sa isang relasyon, magulo na agad ang pundasyon nito. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na hindi ka pasasayahin ng isang relasyon. Kung pakiramdam mo ay may kulang sa buhay mo bago yon magsimula, ganun pa rin ang mararamdaman mo habang nasa relasyon ka. Ang kaibahan lang, pansamantala kang malilihis sa tunay na problema. At kapag nawala ang distraksyon, babalik din ang lahat. May gusto lang akong linawin dahil maraming tao ang mali ang pagkaintindi sa ganitong usapan. Hindi ko sinasabing iwasan mo ang lahat ng babae. Kalokohan yon. Magandang bagay ang makipag-usap sa mga babae. Mahalaga ring matutunan mong maging komportable kapag kasama sila. At normal lang na marunong kang makisalamuha. Ang problema kasi, maraming lalaki ang nagiging sobrang awkward kapag may babae. Takot makipag-usap, takot tumingin sa mata, takot magkamali o mapahiya kahit ilang segundo lang. Sa totoo lang, nakakahiya yon. Dapat kaya mong makipag-usap sa mga babae. Dapat kaya mong makihalubilo sa kanila nang hindi nagmumukhang desperado o kakaiba. Bahagi iyon ng pagiging isang normal at may kumpiyansang lalaki. Hindi ko sinasabing ikulong mo ang sarili mo o magpanggap na hindi mo kailangan ng mga babae dahil lang hindi ka makahanap ng girlfriend. Isa rin yang uri ng kahinaan. Mas simple lang ang gusto kong sabihin. Matuto kang makipag-usap sa mga babae. Masanay kang makisalamuha sa kanila. Huwag kang maging awkward, pero tigilan mong isipin na kailangan mo ng girlfriend ngayon. Ang mas kailangan mo ngayon ay direksyon, trabaho, isang malinaw na misyon. Kailangan mong maging mas malakas, mas matalas mag-isip, mas kalmado, at mas may kakayahan. Kapag may malinaw ng direksyon ang buhay ng isang lalaki, iba na ang tingin niya sa relasyon. Hindi na siya naghahanap ng babaeng magliligtas sa kanya. Pinipili na lang niya kung sino ang babagay sa buhay na matatag na niyang binuo. Dito pumapasok ang isang sikat na halimbawa na totoo naman talaga. Ang lalaking buong oras ay tumatakbo para habulin ang mga paru-paro ay kadalasan walang nahuhuli. Pero ang lalaking inuuna ang pag-aalaga ng sarili niyang hardin ay kusang dinarayo ng mga paru-paro. At kahit walang dumating, may maayos pa rin siyang hardin. Ganun din pagdating sa mga babae. Unahin mong buuin ang sarili mo, palakasin mo ang katawan mo, ayusin mo ang pera mo, palaguin mo ang kumpiyansa mo, hasain mo ang isip mo, at buuin mo ang kinabukasan mo. Kapag ginawa mo yon, mapapansin ka ng mga babaeng tunay na may halaga. At kahit hindi mangyari yon, panalo ka pa rin dahil nakabuo ka ng matatag na buhay. Maraming kabataang lalaki ang kailangang marinig ito. Marami ang nagsasayang ng ilang taon ng buhay nila dahil mas gusto nilang mapili ng iba kaysa maging taong karapat dapat piliin. Iyang paraan ng pag-iisip ang sumisira sa napakaraming tao. Kaya hindi ko sinasabing walang halaga ang relasyon habang buhay. Hindi ko rin sinasabing walang silbi ang pag-ibig o dapat iwasan ng mga lalaki ang mga babae. Ang sinasabi ko lang, masyadong binibigyan ng halaga ng karaniwang teenager ang pagkakaroon ng girlfriend. Samantalang sa realidad, kadalasan hindi nito nabubuo ang kinabukasan niya. At mas madalas pa nga, ito ang dahilan kung bakit bumabagal ang pag-usad niya. Kaya totoo ang pamagat ng video, hindi ka pasasayahin ng isang relasyon lalo na kung ginagamit mo lang ito para takpan ang kalungkutan mo. Mahinang tingin sa sarili o kawalan ng malinaw na layunin sa buhay. Hindi nawawala ang mga problemang yon dahil lang may taong may gusto sa'yo. Tahimik lang sila sandali pero babalik din ang mga yon. Kaya tigilan mong habulin ang mga babae na parang sila ang sagot sa buong buhay mo. Makipag-usap ka sa kanila, matuto ka sa kanila. Maging normal kapag kasama mo sila pero panatilihin mo ang focus mo sa mas mahalagang bagay, ang maging isang lalaking may tunay na halaga. Ang tamang babae ay pwedeng magdagdag sa matatag mong buhay pero hindi niya yon mabubuo para sa'yo. Kaya kung nasa yugto ka pa ng buhay na hinuhubog mo pa lang ang kinabukasan mo, yon ang dapat mong unahin kaysa sa isang relasyong malamang ay hindi rin magtatagal. Unahin mong buuin ang sarili mong buhay. Pagkatapos, saka ka pumili ng tama.